Paano nga ba i-integrate ang Google Sheets mo sa yung System.io account? And this is one of the newest feature ni System.io for this year, guys. Kasi automatic na magsisave yung mga contacts mo to your Google Sheets. So before, ay manual ako nag-e-export ng mga contacts ko from System.io and then isisave ko siya sa aking Google Drive. But now, with this new feature, ay hindi ko na kailangan gawin yun. So, paano ba yan gagawin? First thing first ay dapat naka-integrate na po yung Google Sheets mo sa yung System.io account. So, punta ka lang dito sa yung settings and then i-click mo lang itong settings, okay? And then sa baba ay hanapin mo yung integrations. Scroll down and you will see here integrations, okay? Click mo po yan. And then makikita mo na dito yung mga apps na naka-connect sa System.io account mo, gaya nga ng Zoom. So, na-connect na natin si Zoom. And right now ay ipapakita ko sa inyo on how to integrate Google Sheets sa yung System.io account. So, kahit na naka-free account ka pa lang under System.io, ay libre po ito na ma-integrate sa account mo. Okay? So, basta click mo lang ito siya, guys. Tapos, may makikita ka dito na pop-up window. And then, i-click mo lang itong connect. Or kung gusto mong basahin kung regarding saan ito, i-click mo lang itong click here. And then, may makikita ka dito na on how to use this one. Ayan. So, same lang din sa ipapakita ko sa inyo. So, ngayon, i-click na natin itong click na button. And then, may mag-pop up ulit na window. So, here, ay piliin mo po yung Google account mo na gusto mong i-integrate kay System.io. Since marami akong account, so, pili lang muna tayo. So, I choose the account that I use to sign up in System.io. And then you will see a prompt here if you want to continue or cancel the process. So, of course, i-continue natin. Click that continue button. And then, System.io wants access to your Google account. Okay lang po yan. Check mo lang itong checkbox na yan. Tapos, scroll down ka. And then, click continue button. And here you go. As you can see here, meron na siyang button na connected. So, pag ganoon, ay successful po yung pag-integrate natin yung Google Sheets natin kay System.io. Ngayon, saan mo naman ito gagamitin? So, for example, punta tayo dito sa ating automations and then workflows. So, under workflow, ipakita ko lang sa inyo yung use nung natin, no? Nung integration natin. So, may workflow akong ginawa dito. So, i-delete ko muna para makita nyo siya. So, here, we are going to create our first trigger. So, ang first trigger natin ay to add tags. So, pag yung mga contacts natin ay nag-opt-in dun sa ating opt-in form, I will choose this trigger na when tag is added. So, pili tayo ng tag. So, kung walang lumalabas dito na tag option, guys, probably hindi mo pa na-set up yung tag mo. So, kailangan mo muna gumawa ng tags. And then, click the create button. And as you can see here, ito yung pinaka-first trigger, no, sa workflow natin. When leads Freedom Pinoy Blueprint tag is added to the contact, ito yung next na mangyayari. So, ang gagawin ko pa dyan ay i-add ko siya muna sa campaign. Hanapin ko lang yung subscribe to campaign. And then yung campaign ko is this one. And then create. So, if that person ay meron ng tag na leads Freedom Pinoy Blueprint, ang next na gusto kong mangyari ay i-add ko siya ngayon sa campaign. I-subscribe ko siya dun sa email campaign ko na Leads Freedompreneur Blueprint. And then, ang gusto ko pang mangyari ay action. Piliin ko dito ngayon yung i-add ko siya sa Google Sheet. So, you can see here itong option na to. Add a new row to a Google Sheet. Tapos, piliin mo yung drive, this one. And then, select tayo ng file. Double-click mo lang siya. And you will see here mga Excel file kung saan mo gustong i-add yung mga leads mo. Since may ginawa na po akong files dito for the leads, ayan, click ko lang siya and then select. And then for the worksheet, ayan, dun tayo sa sheet number 1. Alright, dito sa data mapping, ito po yung mga datas na kukunin natin, yung name at saka yung email address. Dito sa testing, pwede mo siyang i-test. The test has been successfully completed. Okay, tapos i-click mo na itong create button. This template can't be empty. I think dito siya. Hold on lang, guys. Create ulit natin. Ayan. So, kailangan nyo pala i-fill out, guys, yung part na yun doon sa data mapping. You can add your own name and your own Gmail address para mag-continue siya, yung template. Ayun, guys, congratulations kasi na-set up mo na ngayon yung Google Sheet mo
and you were able to save your contacts na hindi ka na manual na mag-download ng mga contacts mo, lalo na yung mga leads mo. Kasi automated na siya under System.io. So I hope that I was able to help you in this part when it comes to integrating your Google Sheets in System.io. And I will see you in my next System.io video tips and tutorials. Bye!